Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang usapin na patuloy na bumabagabag sa bawat Pilipino. Bakit nga ba mahirap pa rin ang Pilipinas? Sa kabila ng mga pagbabago, pag-unlad at iba't ibang programa ng gobyerno, tila patuloy pa rin tayong nahihirapan na makaahon mula sa kahirapan. Alamin natin ang mga totoong dahilan sa likod ng problemang ito at kung paano natin ito maaaring malampasan. Unahin natin ang isyu ng korupsyon. Sa loob ng maraming dekada, ang korupsyon ay naging isang malaking balakid sa pag-unlad ng Pilipinas. Mula sa pinakamataas na antas ng pamahalaan hanggang sa mga lokal na opisyal. Ang korupsyon ay patuloy na sumisira sa integridad ng ating mga institusyon. Maraming pondo ang nawawala sa bulsa ng mga tiwaling opisyal na sanay napunta sa mga proyekto at programang makatutulong sa pag-angat ng buhay ng mga Pilipino. Ang pondo na dapat sanay ginagamit para sa edukasyon, kalusugan at infrastruktura ay nauuwi lamang sa bulsa ng iilan. Ang resulta? Maraming Pilipino ang nananatiling walang sapat na edukasyon, walang akses sa maayos na serbisyong pangkalusugan at nananatiling mahirap dahil sa kakulangan ng oportunidad. Hanggang hindi natutugunan ang ugat ng korupsyon, mananatiling hadlang ito sa pag-unlad ng ating bansa. Isa pang malaking dahilan ay ang hindi pantay na distribusyon ng yaman. Ang Pilipinas ay isang bansang mayaman sa natural resources mula sa agrikultura, yamang dagat at mineral. Ngunit bakit nga ba hindi nararamdaman ng karamihan ng mga Pilipino ang mga yaman na ito? Ang sagot, ang yaman ng bansa ay nakokonsentra lamang sa kamay ng iilang tao. Ang malalaking negosyante at mga politiko ang may kontrol sa karamihan ng yaman ng bansa, habang ang masang Pilipino ay nananatiling naghihirap. Ang ganitong sistema ay nagdudulot ng malaking agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap. Habang patuloy na yumayaman ang iilan, patuloy namang lumulubog sa kahirapan ang nakararami. Ang hindi pantay na distribusyon ng yaman ay isang seryosong problema na naglilimita sa kakayahan ng bansa na maging mas inclusive at sustainable ang paglago ng ekonomiya. Isang mahalagang aspeto rin ang kalidad ng edukasyon. Sa kabila ng mga pagbabago at reforma sa sistema ng edukasyon, marami pa ring Pilipino ang hindi nakatatanggap ng dekalidad na edukasyon. Ang mababang kalidad ng edukasyon ay nagreresulta sa kawalan ng sapat na kaalaman at kasanayan ng mga kabataan upang makakuha ng magandang trabaho at oportunidad sa buhay. Ang kakulangan sa edukasyon ay nagiging dahilan ng mababang antas ng kabuhayan, kaya't hindi nakapagtatakang maraming Pilipino ang hirap makaalpas sa siklo ng kahirapan. Ang hindi sapat na pondo para sa mga paaralan, kakulangan sa mga guro, at hindi maayos na kurikulum ay ilan lamang sa mga problemang kinakaharap ng sektor ng edukasyon sa bansa. Kapag hindi naibigay ang tamang edukasyon sa kabataan, nagiging limitado ang kanilang pagkakataon na makaangat sa buhay, at ito ay nagdudulot ng patuloy na pag-iral ng kahirapan sa ating bansa. Pag-usapan din natin ang issue ng unemployment at underemployment. Bagaman maraming Pilipino ang nakapagtapos ng pag-aaral, marami pa rin ang nahihirapang makahanap ng trabaho. Ang kakulangan ng trabaho ay nagreresulta sa pagdami ng mga walang trabaho o mga nasa ilalim lamang ng employment status, kung saan hindi sapat ang kinikita para matustusan ang pangangailangan ng pamilya. Ang mga Pilipino ay nagtatrabaho ng higit sa 8 oras sa isang araw. Ngunit dahil sa mababang sahod, hindi pa rin sapat ang kanilang kita para makaahon sa kahirapan. Ang problema ng unemployment at underemployment ay hindi lamang usapin ng kawalan ng trabaho, kundi pati na rin ng kawalan ng disenteng trabaho na magbibigay ng sapat na kita at benepisyo sa mga manggagawa. Hanggat hindi nalulutas ang problemang ito, patuloy na magiging hadlang ito sa pag-angat ng kabuhayan ng mga Pilipino. Isa pang malaking dahilan ay ang kawalan ng maayos na infrastruktura. Ang Pilipinas bilang isang arkipelago ay nangangailangan ng mahusay na infrastruktura upang mapadali ang kalakalan, transportasyon at komunikasyon sa bawat bahagi ng bansa. Ngunit sa kabila ng mga proyekto ng gobyerno, marami pa rin tayong lugar na kulang sa maayos na kalsada, tulay at iba pang mga pasilidad. Ang kawalan ng infrastruktura
ay nagiging dahilan ng mabagal na pag-unlad ng mga kanayunan at malalayong lugar. Ang maayos na infrastruktura ay mahalaga para sa pag-unlad ng isang bansa. Ito ang nagbibigay daan para sa mas mabilis na kalakalan at ekonomiya, mas maayos na transportasyon para sa mga manggagawa at produkto, at mas magandang kalidad ng buhay para sa lahat. Kung hindi ito matutugunan, mananatiling mahirap ang buhay sa maraming bahagi ng Pilipinas at hindi natin mararanasan ang buong potensyal ng ating bansa. Ang issue ng population growth ay isa pang faktor na nagdudulot ng kahirapan. Ang mabilis na pagdami ng populasyon ng Pilipinas ay nagdaragdag ng pressure sa ating mga resources at serbisyo. Ang kakulangan sa edukasyon, trabaho at maayos na tirahan ay mas lumalala dahil sa mabilis na paglaki ng populasyon. Ang hindi balanseng population growth at resource distribution ay nagiging sanhi ng paglala ng kahirapan sa maraming bahagi ng bansa. Kapag mabilis ang paglaki ng populasyon, mas maraming bibig ang kailangang pakainin, mas maraming tao ang nangangailangan ng trabaho, at mas maraming pamilya ang nangangailangan ng serbisyong pangkalusugan at edukasyon. Ngunit sa kasalukuyan, tila hindi sapat ang mga resources ng bansa para tugunan ang lahat ng pangangailangang ito. Ang resulta, mas dumadami ang mga Pilipinong nakakaranas ng kahirapan. Isang mahalagang dahilan din ang kakulangan ng political will sa gobyerno. Maraming magagandang batas at programa ang ipinasa upang tugunan ang kahirapan. Ngunit ang kakulangan sa implementasyon at political will ng mga leader ay nagiging hadlang sa tunay na pagbabago. Ang mga programa na dapat sana'y makatutulong sa mga mahihirap ay hindi natutupad ng maayos dahil sa kawalan ng malasakit at determinasyon ng mga nasa posisyon. Ang tunay na pagbabago ay mangyayari lamang kung ang mga leader ay may malasakit sa kanilang mga nasasakupan at handang gumawa ng mga hakbang upang matugunan ang mga problema ng bansa. Ngunit sa kasalukuyan, tila mas inuuna ng marami sa kanila ang pansariling interes kaysa sa kapakanan ng mas nakararami. Hanggang hindi ito nagbabago, mananatiling malaki ang hamon sa pag-ahon ng Pilipinas mula sa kahirapan. Hindi rin natin pwedeng balewalain ang epekto ng mga natural na kalamidad. Ang Pilipinas ay isang bansa na madalas tamaan ng bagyo, lindol at iba pang natural na sakuna. Ang mga kalamidad na ito ay nagdudulot ng malaking pinsala sa kabuhayan ng mga Pilipino, lalo na sa mga nasa kanayunan. Ang mga sakuna ay hindi lamang nagdudulot ng pagkasira ng mga tahanan at ari-arian, kundi pati na rin ng pagkawasak ng mga pinagkukunan ng kabuhayan ng maraming pamilya. Sa tuwing may kalamidad, tila bumabalik sa simula ang maraming Pilipino. Ang hirap na kanilang pinagdadaanan ay lalong tumitindi at ang pagbangon mula sa kahirapan ay nagiging mas mahirap pa. Bagaman may mga programa ang gobyerno at mga non-government organizations upang tumulong sa mga biktima ng kalamidad, tila hindi pa rin sapat ang mga ito upang tuluyang makabangon ang mga Pilipino mula sa pinsalang dulot ng mga sakuna. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin nawawala ang pag-asa ng bawat Pilipino. Bagaman maraming hamon at problema ang kinakaharap ng ating bansa, nananatili ang tapang at determinasyon ng bawat isa na makaahon mula sa kahirapan. Sa bawat hamon, patuloy tayong bumabangon at nagtutulungan upang harapin ang mga pagsubok. Ngunit upang tuluyang makaahon mula sa kahirapan, kailangan nating lahat ng mas masinsinang pagtutulungan. Ang gobyerno, pribadong sektor at ang bawat mamamayan ay kailangang magkaisa upang lutasin ang mga problema ng bansa. Hindi lamang sapat na magkaroon ng mga batas at programa. Kailangan nating tiyakin na ang mga ito ay naipapatupad ng tama at makatarungan. Ang bawat isa sa atin ay may tungkulin na siguraduhin ang mga hakbang na ginagawa ay tunay na makakatulong sa pag-angat ng buhay ng mga mahihirap at pag-unlad ng buong bansa. Isa pang mahalagang aspeto ay ang pagpapalakas ng civic engagement. Ang bawat Pilipino ay kailangang maging aktibong bahagi ng lipunan. Kailangan nating maging mapanuri at kritikal sa mga aksyon ng ating mga leader at dapat nating ipahayag ang ating mga opinyon at hinaing sa tamang paraan. Ang pagkakaroon ng isang aktibong mamamayan na handang makilahok sa mga usaping panlipunan
ay isang malaking hakbang tungo sa tunay na pagbabago. Ang pagkakaroon ng malalim na pag-unawa sa mga isyu na kinakaharap ng bansa at ang pagtulong sa pagpapakalat ng tamang impormasyon ay makakatulong sa pagbuo ng isang mas maalam at responsableng lipunan. Kung ang bawat Pilipino ay magiging mapanuri at responsable, mas magiging mahirap para sa mga tiwaling opisyal na ipagpatuloy ang kanilang mga maling gawain. Dapat din nating bigyang pansin ang pangangalaga sa kalikasan. Ang kalikasan ay isang mahalagang yaman ng bansa na nagbibigay ng kabuhayan sa maraming Pilipino. Subalit, sa kabila ng kahalagahan nito, tila hindi ito nabibigyan ng sapat na proteksyon. Ang illegal logging, pagmimina at polusyon ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit nasisira ang ating kalikasan. Ang pagkasira ng kalikasan ay nagdudulot ng malalaking problema tulad ng pagbaha, landslide at pagkawala ng mga likas na yaman na sana'y mapagkukunan ng kabuhayan ng maraming tao. Kung nais nating tunay na makaahon sa kahirapan, kailangan nating bigyang halaga ang pangangalaga sa kalikasan. Ang pagtutulungan ng gobyerno, pribadong sektor at mga mamamayan upang protektahan ang ating kalikasan ay isang mahalagang hakbang tungo sa isang mas maunlad at sustainable na bansa. Ang isang bansa na kayang protektahan ang kalikasan nito ay isang bansa na may matatag na pundasyon para sa pag-unlad. Higit sa lahat, kailangan nating palakasin ang pagkakaisa ng bawat Pilipino. Ang pagiging nagkakaisa sa gitna ng iba't ibang pananaw, relihiyon at kultura ay isang susi upang makamit ang tunay na pagbabago. Sa halip na magtalo-talo, dapat tayong magtulungan at magkaisa upang harapin ang mga hamon ng ating bansa. Ang pagkakaroon ng isang nagkakaisang lipunan ay magbibigay daan sa mas mabilis na pag-unlad at mas epektibong solusyon sa mga problemang kinakaharap natin. Ang bawat isa sa atin ay may papel na ginagampanan upang gawing mas maunlad ang ating bansa. Kung ang bawat Pilipino ay magiging mas mapagmahal, masipag at may malasakit sa kapwa, tiyak na magiging mas maganda ang kinabukasan ng Pilipinas. Sa huli, mahalaga na maunawaan natin na ang kahirapan sa Pilipinas ay hindi lamang isang usaping ekonomikal. Ito ay isang malalim na suliranin na nangangailangan ng isang malawak at masusing pagtingin. Kailangan ng masusing pagpaplano, masidhing pagtutulungan at malalim na pangunawa upang malampasan ang mga hamon ng kahirapan. Hindi ito isang madaling gawain, ngunit sa pamamagitan ng pagkakaisa, determinasyon at tamang aksyon kaya nating mapagtagumpayan ang mga balakid at itaas ang antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Ang pangarap para sa isang maunlad na Pilipinas ay posible, ngunit ito ay nangangailangan ng bawat isa sa atin na kumilos at magtulungan. Hindi sapat ang maghintay lamang ng pagbabago. Kailangan nating gawin ang ating bahagi upang makamit ang isang mas maliwanag na bukas para sa ating bayan. Magkaisa tayo, magtulungan at sama-samang harapin ang mga hamon upang ang ating mga anak at mga susunod na henerasyon ay magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Kaya mga kababayan, tayo'y kumilos na. Sama-sama nating buuin ang isang bansa na tunay na malaya mula sa kahirapan. Isang bansang may pagkakapantay-pantay, katarungan at maunlad na ekonomiya para sa lahat. Huwag tayong magpapabaya. Ang kinabukasan ng Pilipinas ay nasa ating mga kamay.